Hello everyone, magluluto tayo ngayon ng nilagang baka. So ito yung ating karne. Inugasan ko na yung mabuti at syempre nilagay ko na rin yan sa kaserola. May tubig na yan dahil papalambutin na natin yan. So yan ang ating lulutuin ulam for today. Kaya isa lang na natin yan kasi para lumambot na dahil medyo matagal-tagal itong papalambutin. So ayan nga at tinignan ko na ayan. Medyo matagal na rin yan na pinakuluan pero sabi ko nga at alam naman natin na yung karne ng baka talagang medyo matagal natin yan papakuluin. Lalo kung hindi ka nagamit ng pressure cooker. So hindi ako nagamit ng pressure cooker kasi wala kami yan. Kaya pinakuluan ko lang siya sa kalan lang. So ganyan. Antayin lang natin yan na lumambot. Hayaan lang natin yan na kumulo ng kumulo. Kasi para malambot na malambot yung ating karne ng baka. So, ayan nga at konti na lang yung sabaw. Ayan, medyo malambot na yan. At syempre, dahil konti na lang yung sabaw, lalagyan na natin yan ng dagdag na sabaw dahil malapit na yan maluto. At syempre, para naman yung ating pinakasabaw na talaga dyan ay maglasa na ng ating karne ng baka. So, ayan, hayaan na naman natin yan na kumulo. So, ito lang yung mga sangkap na nilalagay ko dyan. Napakasimple lang. At syempre, meron tayong beef cubes, siling haba, at syempre yung lalagay ko dyan ay mais. Yan, madaming mais kasi masarap ang mais kapag nilagay sa nilaga. At ang sibuyas ko ay sibuyas na puti, ginagamit ko sa nilaga. At dahil nga mahilig ako sa gulay, ayan na naman yung mga gulay. Yan, ang daming pechay ang aking ilalagay. So ayan, balikan natin yung ating pinapakuluan na karne ng baka. So ayan, pulong-pulo na yun, kaya yung sabaw niya, kita mo na yung taba na tunaw na talaga sa sabaw. Ganyan yung gusto ko, yung kulay, parang kulay dilaw na yung sabaw. Mas nakakatakam kainin. At syempre nilagay ko na rin yung ating mais. So yan, para sabay-sabay na yun na lumambot sa kayong karne ng baka. At syempre nilagay ko na rin yung aking sibuyas na puti. Yan, yan talaga nilalagay ko kapag naglalaga ako kasi manamis-namis yan. Sibuyas na puti. At syempre ayan, lalagay na rin natin dyan yung patis. Yan, para tuluyang magkaroon ng lasa yung ating nilaga. So yan, lagyan na natin yan ng patis para sabay-sabay na yan mag-absorb. At syempre lalagyan na rin natin dyan yung ating pampalasa. Yan, yung beef cubes para talaga namang tuluyan ng maging malinamnam ang ating nilaga. So yan, ganyan dapat pag nagluluto tayo. Wag natin titipirin sa mga pampalasa para talaga namang malinamnam yung ating mga niluluto. Sabi nga niyan, sabaw pa lang ay talaga namang ulam na. So yan, so eto na, ayan, luto na yung mais at syempre talaga naman yung ating karne talagang malambot na yan. Kaya konting halo-halo natin para ma-absorb lahat yung patis at yung ating pampalasa. So ayan, nilagay ko na nga yung pechay kasi luto na talaga yung ating nilaga. Ayan, last na nilalagay yung pechay kasi yan, saglit na lang yan nakulo at talaga namang mabilis lang tumaluto. At syempre andyan na rin yung siling haba, nilagay ko na rin dahil nga tapos na tayo niyan magluto. Ayan, konting kulo-kulo na lang yan ay at luto na talaga yan. O diba, nabubulol ako. So eto na ang ating nilaga. Anak ko, talaga namang kainan na to. Ayan na ang ating ulam for today. Yan, o diba, mapapanirise na naman tayo nito. Masarap talaga sa nilaga yung mais at pechay kasi talagang manamis-namis yung sabaw niyan. So kain na tayo everyone. Thank you so much for watching. Let's eat!